aking itataas, pagkat ibig mo'y wagas. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang papurihan, magpawalang hanggan. Ikaw lamang, Jesus, ang aking itataas, pagkat ang ibig mo'y wagas. Karapat-dapat kang purihan, karapat-dapat kang papurihan, magpawalang hanggan. Ikaw lamang, Jesus, ang aking itataas, pagkat ibig mo'y wagas. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang papurihan, magpawalang hanggan. Magpawalang hanggan. Magpawalang hanggan. Natatakot. Kasi ang takot sa hindi sa Diyos, ang takot hindi sa Diyos, ang takot sa demonyo. Yung pagiging siya ay mahiyain, hindi po sa Diyos yun. Kailangan po tayo ay maging alive, buhay tayo, ipakita natin, huwag natin ikahiya ang ating sarili. Di ba, mga kapatid? So makikita po natin na makita ng mga pantas ang bata, sinamba nila ito. Lumapit sila at nagpatirapat sila mga bata, pinuksan nila ang kanilang mga sisitan at inihandog sa kanya ang kanilang ginto, kamangyan at pilihan. Isipin mo, sa kanilang pagsamba, mayroon silang alay. Diyan dahil po ang pagsamba dapat laging may dalang alay. Kaya sa pagsamba, dapat mayroon tayong handog sa Diyos. Kahit na 5 sentavo, kahit na piso, basta't mayroon, basta't bukal sa kalooban nyo, yun ang mag-amin sa inyo para kayo magpalain at para kayo'y kasaganain ang buhay. Amen? Ay kaso kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, tapos nangihinayang sa ibibigay sa Diyos, di ba? Pero doon sa itinaya sa loto, hindi nang hinayang. Yung itinaya doon sa wedding, hindi nang hinayang. Yung ibinili ng anak at sigarilyo, hindi pinanghinayangan. May taksin na ngayon. Pati kasalanan ay tinatax na ngayon. Effective na yun. Mga kapatid, ano yung taksin? Sin-tax na tinatawag, yung mga sigarilyo at alak, pinataasan ang tax. Favor ako doon para hindi na maglasing at manigarilyo ang mga tao. Di ba? Pero sa akin, hindi tayo favor. Amen po ba? So, mga nagkikristo, dapat po sa pagsamba, may handog tayo sa Diyos. Tulad ng ginawa ng mga pantas na makita nila si Kristo, bata pa si Jesus. Sinamba nila at inihandog nila yung kanilang daladala. Ang daladala nila ginto, kamangyan at mira. Isipin mo yung kanilang mga handog. Bakit pala yung tayo sa Brown out. So isipin niyo po mga kapatid kay Kristo. Di ba? Yung kanilang pinandog, hindi basta-basta. Ginto. Kamangyan. Mira. Namatay kasi ulit. Mga mahalaga Brown yan. out. May mga symbols po yun. May mga ibig sabihin yun. Mga kapatid kay Kristo. At yun po ang napakagandang ginawa noon. At naman, sila po ay pabalik na. Nang sila pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi sa kanila, ang Ama. Ano ang sabi? Sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Isipin nyo, ang taong tapat sa Diyos, ginagabayan ng Diyos,
sinasamahan ng Diyos at ipinahayag ng Diyos ang mga bagay na dapat nilang sundin at gawin. Amen. Isingin niyo muna yung natutulog. Pag tayo ginagawin ng Diyos, hindi tayo makapahamak. Dito sinabihan na wag nang babalik kay Herodes kasi masama yung gagawin ni Herodes. Masama yung iniisip ni Herodes. Kaya pag tayo po ay tapat at sumusunod sa kalooban ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos, gagabayan tayo ng Diyos, pagpapalaki tayo ng Diyos. Amen. Grabe. Grabe ang inyong mga papuri sa That's only my introduction. Okay. Introduction ko lang po yung gospel. And our topic is the Old Testament points ahead to the person and ministry of Jesus. Sa lumang tipan po ay pinakikita ko Baka mamaya yung kakasin. nagsalita ng Diyos kung ano po yung ministeryo ni Jesus. Kung bakit siya isinilang sa mundong ito. Kung bakit siya naging tao. Pinapakita po kung ano ang gagawin ng Panginoong Jesus. Amen. Kasi akala natin, bakit pinanganak si Kristo? Ano bang purpose? Ayun. Kaya kasabi ng Bible, in the Old Testament, point ahead to the person and ministry. Ano po yung ministry? Yung service. Yung gagawin ni Jesus. Ano yung gagawin ni Jesus? At unang-unang ginawa ni Jesus, ang sabi ng Bible, ay tinupad ni Kristo ang propesiya from the Old Testament time. Tinupad ni Jesus ang kapahayagan ng Diyos Ama. At ang katuparan ay ang Panginoong Yesu Kristo. Grabe. Now naman, the fulfillment of the prophecy is Jesus Christ. Ang katuparan ng kapahayagan ng Diyos ay si Jesus. He is the ultimate God's revelation. Si Kristo po ang pinakarurok na kapahayagan ng Diyos. Si Kristo. The ultimate God's revelation is Jesus Christ. Amen po ba? Ulitin nyo. The ultimate God's revelation is Jesus Christ. Sa Tagalog, ang pinaka-rurok o pinakamataas na kapahayagan ng Diyos ay si Jesu Cristo. He is the fulfillment. Siya ang katuparan ng pinahayag ng Diyos Ama. And without the prophecy fulfillment, mga kapatid, kung wala pong kapahayagan na natupad, wala tayong kaligtasan. Amen po ba? Kung wala ka pa katuparan ng kapahayagan, wala tayong kaligtasan. Nakikinig ba kayo yan? Narinig po ba? Kung hindi po natupad ang kapahayagan, may Kristo. Yun, meron na. Meron na. Eh kung hindi natupad yung kapahayagan yun, ano mangyayari sa akin? Ay, hindi tayo Amen. naligtas. Ilang pawis? Saan po ba tayo nililigtas ng Diyos? Ha? Saan po ba tayo nililigtas ng Panginoon, mga kapatid? Ha? Una, ang purpose ni Kristo, iligtas niya tayo. Una, in the power of sin. Kaya tinupad ni Kristo ang kapahayagan at siya ang katuparan dahil gusto niyang iligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Para hindi na tayo magpatuloy sa pagkakasala. At hindi tayo maghanap ng ibang asawa. May asawa ka na, hindi ka mapigil sa isa. Purihin si Jesus. Nagtatawa kayo. Di ba? Kayo po yun. Nais ni Jesus, kaya tinupad ng Diyos kay Kristo. Ang katuparan nito ay si Kristo dahil gusto niyang tayo iligtas na the ministry
paggawa ng kasalanan. Ngayon, kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan, hindi totoo ang pagtanggap mo kay Jesus. Andiyan yan, tingin mo sa akin. Purihin si Jesus. Number 2, sa karon, hindi lang sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi gusto ni Kristo gawin para sa atin at ginawa niya yun, yung kaligtasan sa presensya ng kasalanan. Una ay sa power of sin, pangalawa in the presence of sin. Kasi pag tayo po ay hindi naligtas sa kapangyarihan ng kasalanan, andun ka lagi sa presence of sin. Lagi kang nandun sa presensya ng kasalanan. You are living in sin. Maaaring kasama mo, hindi mo tunay na asawa, o ikaw ay may boyfriend na gumagawa kayo mga bagay na hindi tama. O ba't hindi lang tingin niyo sa akin? Kung may boyfriend, hindi dapat gumawa ng mga bagay na hindi tama. Ang ginagawa ng mga mag-asawa. Yun nga mag-holding hands, pagdating ng panahon, hawak lang ng kamay, pataas na hanggang sana kung ano nang hinahawakan. Kaya dapat maingat. Pag tingin yung mga babae. Payo nga nung ibang mga magulang, pag kayo may boyfriend, mga babae, pag kayo ikikiss ng inyong boyfriend, huwag kayong pipikit. Dahil pag kayo pumikit, delikado. Mawawala kayo sa sarili. Huwag kayong pipikit. Tamo si nanay, alam na. Kasi pag pumikit ka naman po, mawawala ka na sa sarili. Kaya mga babae, number 1, he fulfilled the Old Testament as a whole. Buong-buo na tinupad ni Kristo. Luke chapter 24, verse 27, ito ang sabi ko ng banal na kasulatan. Luke chapter 24, verse 27, ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. So lahat-lahat ay tinupad ni Jesus. Naunawaan niyo po ba? O baka gusto niyo sabihin ko lagi, pagpapalain kayo. Dahil dyan masaya yung mga tao, pagpapalain kayo. Lahat kayo yung pagpapalain ng Diyos. Ulitin mo. Ulitin natin. Lahat kayo yung pagpapalain ng Diyos. Ano ba? Yan, gusto natin lisahin. Ang lahat ng lisahin ng Diyos, pagpapalain tayo. Dahil salita ng Diyos. Pag inuun natin ang salita ng Diyos, sabi ng Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you besides. Kapag inuna daw natin ang Diyos, ang lahat ay idaragdag sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Okay, so yung po ang number 1, he fulfills the Old Testament as a whole. Mula po sa mga sinabi ni propeta, maging kay Moses, lahat-lahat po. Sabi po ng Matthew 5, verse 17, Matthew chapter 5, verse 17, sabi ng Bible, huwag ninyong akalain na palito ako, sabi ni Jesus, upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yun. Ipaliwanag! Ayun. Ano naman ang iniisip kayo ng mga congressman at mga senador? Batas na diborsyo. Ay sabi ng Bible, hindi para pawalang bisa. Ha? Kay Moses nga, kaya daw pinatupad ni Moses dahil sa katigasan ng ulo nila. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, lahat kayo ipagpalain ng Panginoon. Para tinatamad na kayo pumalagpas sa Diyos. Number
Ang sabi ng Bible, tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay kabilang sa mga hintil dahil tayo di mananampalataya noon. Sa pamamagitan daw ng pagtupad ni Kristo, sa pamamagitan po sa mga pangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Yung mga pumalakpak na yun, answer prayer yun. Ayan. Bago kayo, makinig kayo ng salita ng Diyos, palagpakan niyo yung salita ng Diyos, tanggapin niyo yung salita ng Diyos, bago kayo kumain mamaya ng spaghetti. Purihin ang Panginoon. Ang hina. So, sa pamagitan po ng mga pinangako ng Diyos kay Abraham, ay natupad yun, hindi lang para kay Abraham, kundi para sa atin, nang si Kristo ay maging tao, at nang siya'y magkakawang tao, lahat ng pinangako ng Diyos kay Abraham, kung tayo mananalig at sasampalataya kay Kristo, lahat ng pinangako kay Abraham ay tatanggapin natin lahat. Ang marami. Anong gusto niyong pangako? Na sinabi ng Diyos kay Abraham, Genesis chapter 12. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Nasabi ng Bible, pag kayo ay nanalig kay Kristo dahil si Kristo ang katuparan ng pinangako ng Diyos at dahil kay Kristo, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay matutuparan sa ating mga hintil at sa lahat ng mananalig sa Kanya. Ano ang pinangako? Sabi ni Yahweh kay Abraham, Genesis chapter 12, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak. Ang Diyos ayaw ng RHB. Pararamihin daw ng Diyos ang mga anak natin. Hindi sinabing babawasan. At ano pa ang sabi? Pararamihin ko. Sinabi namin kay Abraham, linisanin mo ang iyong bayan, ang tahan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta sa iyong bayan, ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita. Yun ang sinabi ni Abraham, ay pag nanalig daw tayo kay Kristo, lahat ng pinangako kay Abraham, magaganap sa atin. Kaya ang ibig sabihin, pagpapalain tayo ng Diyos dahil sa pagtupad ni Kristo sa atin. Amen? Sipin mo yun. Pag nanalig ka kay Kristo, dahil natupad kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos, pag nanalig kayo, hindi niya binitawan si Jesus. Pararamihin ang inyong angkan, pasasaganahin ang buhay natin. Pararamihin ang inyong mga apo. Alam niyo po, pag hindi nagkakanak ang tao, nabibilang sa sumpa daw yun. Kaya pala lang yung mag-anak ko. Kasabay mo na yan. Pag hindi nagkakanak. Ano ba? Pararamihin ko ang iyong mga anak at ang mga apo, gagawin ko isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ibig sabihin nun, sasagana ang buhay mo at ikay magiging pagpapala sa iba. Ibig sabihin, ang lumapit sa iyo, hindi mo maiintindihan sapagkat hindi ka maibibigay dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos. Lagi kang may ibibigay. Purihin si Jesus. Ikaw ang lagi mo pamilin natin, wala. Pag ang baka bibig nyo namin, lagi wala. Wala nga. Hanggang ngayon, wala. Pati buhok nawawala.
Isipin mo, kapag kayo nananalig sa Diyos, sino mang sumumpa sa inyo? Ang lahat ng pagsabi, kung ako'y ihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally, finally na po. Okay, number 3. So sabi natin kanina, sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Kristo, He fulfills the Old Testament as a whole. Number 2, He fulfills God's promises to Abraham at kung anong pangako kay Abraham mangyayari sa atin. And finally, He fulfills God's promises through the prophets. Tinupad ni Kristo ang mga pangako through the prophets. Mula sa mga propeta ay tinupad ni Jesus. Kaya kung sumampalataya ka kay Kristo, lahat ng pinangako sa mga propeta ay magaganap din sa buhay mo. Kung ano yung pinangako ng Diyos sa mga propeta, ito ang sabi ng Biblia, Acts chapter 10 verse 43. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran. Narinig niyo po? Nakikinig ba kayo? Narinig niyo? Ito pakinggan niyo. Sabi na, siya ang tinutukoy ng mga propeta, sino? Si Jesus. Na kanilang ipahayag sa bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran. Puno na memory. Ibig sabihin ang lahat ng mananalig kay Kristo na sinabi ng mga propeta, tatanggap tayo ng kapatawaran mula sa Diyos. Ewan ko kung naunawaan niyo yung mga pinagsasabi ko. Baka iniisip niyo yung pansit o yung spaghetti. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, tatanggap tayo ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, the powerful name, the name that is above every name. His name is Jesus. Mga kapatid, yan ang napakasarap na pangako ng Diyos. Ano ba ang sabi ng Bible? Matthew chapter 26, verse 56. Matthew chapter 26, verse 56. Ano sabi ng Bible? Ito ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ngunit nangyari lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Mga kapatid kay Kristo, tinupad raw ni Kristo ang lahat. Naging tao si Kristo, ipinanganak sa sabsaban upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Upang matupad ang mga sinulat ng propeta. Mga kapatid ko kay Kristo, tandaan nyo, kahit na tayo'y mag-pray ng mag-pray, at kahit na sabihin pa natin ang sabihin tungkol sa RHB, hindi natin mapipigil yan. Dahil yan po'y sign of the end times. Yan po'y palatandaan ng huling panahon na ang mga tao magpapakasama. Ngunit ang mga tao mananatiling tapat kay Kristo ang siya lang maliligtas. Yung magiging tapat ang hindi sasakayin doon. Kaya yung lahat ng mga sumang-ayon hindi sila naging tapat sa Diyos. Sign of the times yan. Dahil malapit nang dumating si Jesus. Di natin mapipigilan. Ang mga gera, di natin mapipigilan yan. Kahit tayo magdasal na magdasal. Yung mga abortioners, yung mga hindi mapipigilan yan. Dahil yung sign of the times. Mga kapatid. Kaya tandaan niyo po, natupad ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta at natupad sa pamagitan ni Kristo ang the great fulfillment para sa ikabubuti nating lahat.
sa kaligtasan natin, sa kapatawaran natin, at sa kasaganaan ng buhay natin sa mundong ito. Purihin si Jesus. Purihin ang Panginoon. No question to all of you. Ito ang tanong ko sa inyo bago kayo kumain ng spaghetti. Ito, saan mayroong may birthday sa inyo? Happy birthday. Ito ang tanong ko sa inyo. How do you open yourself to the mystery? Paano nyo bubuksan ang inyong sarili sa misteryong ito ng Diyos? Paano nyo bubuksan ang inyong mga sarili sa misteryo ng Panginoon? Kayo na makasasagot po yun. Sa inyong puso, sa inyong sarili, sa inyong pagkatao. Paano nyo bubuksan ang inyong sarili sa misteryo ng Panginoon? Pangalawa, how do you receive the light of God? Paano mo tatanggapin ang liwanag ng Diyos na walang iba kundi si Kristo? Paano mo tatanggapin? Yung mga question kong yan ay your meditation. Yan yung i-meditate ang mensahe ng Diyos. At ang pangatlo, ano ang mai-offer mo sa Diyos sa ginawang ito ng Panginoong Jesus? Kung nag-offer ang mga pantas ng ginto, mira at kamangyan, ano naman ang mai-offer mo sa Kanya ngayong oras na ito? At ang tumpak at ang kanang sagot. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1, ialay natin ang ating sarili. Pinaghandog na buhay, banal at kaluluwa. Amen? Kayo na po tayo lahat. Taas na po natin ating mga kamay sa Panginoon. Lumapit na po rito yung gustong patungan ng kamay. Lumapit na po rito yung gustong patungan ng kamay. Nandiyan mga natatakot. Lumapit na rito para mapatungan ng kamay. Just close your eyes, raise up your hands. Taas yung mga kamay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amang banal, ito po ang iyong mga anak na nagbigay ng oras sa Panginoon. Pakinggan mo ang kanilang mga daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aming mga daing, ang aming mga kahilingan. Tingin mo, O Diyos, ang aming mga kahilingan. Sa lahat ng gawa ng ako, mga sakit at karamdaman silang lahat ay mga sinayan. At inaaging ko, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon.
Hapon ba? mga panyo, asin, anis, Biblia, wallet, bag. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami o Diyos sa mensahe mo na pinahayag sa amin ang tuparan ng iyong mga pangako. Paspasan, Panginoon, mga bagay na ito, ang mga prayer